Niyaya si Vito ng kanyang mga pinsan sa isang bagong island resort paradise sa bandang Palawan, ang Puerto Villarreal. Pamilyar sa kanyang pangalang Villarreal dahil may mga kaibigan sa pagbaaring villa sa Villarreal sa Batangas. He was mesmerized by the natural beauty of the island. Napakaganda ng lahat na maabot ng kanyang paningin. The rainforest, the beach, the white sand, the rock formation, even the landscaping that was perfectly made to match the beauty of the island. Nagtataasan ng mga puno ng nyog, malawak ang golf course at ang hotel na well-manicured ang lawn, kung saan may mga romantic benches at nipa huts at may floating breakfast nooks. Lahat ay umayon sa kanyang mataas na panlasa. Kaya ganoon na lamang kanyang tuwa nang malaman niyang may bahagi ng island na inilaan para sa mga gusto magkaroon ng permanenteng lugar sa malaparaisong isla. I like this place and I want to live here forever. Sabi niya habang nakatayo sila sa veranda ng town villa ng pinsan niyan si Carlo. Why don't you get your out-town villa? Suhestyon ito. I will. At palagay ko'y every weekend pupunta ako rito kapag nagkaroon ako ng sarili kong villa rito. Wala namang problema kahit twice a week ka pa magpunta rito. Pwede mong gamitin ang chopper namin. Sabi pa nito. Kapag nandito ka, wala ka nang hahanapin pa. The serenity of the island is so relaxing. Sabi niya. Nagkayaan sila magpipinsan na mag-jet ski. Sa beach may nakilala siyang isang lady lawyer. Sa unang tingin pa lang niya sa babae na agaw kagad nito ang paghinga niya. The woman was so sexy and tall. May resemblance ito kay Gretchen Barreto. Nanganitian niya ito yung ubanti rin nito ng ngiti. Kaya hindi na siya nag-atubiling lapitan nito sa lounging chair na kinaroroonan nito at nagpakilala siya rito. Pagkatapos ng pagkakilala nilang yun ni Bea, ay halos hindi na sila naghiwalay. They played beach volleyball, badminton, and golf, and they had intimate scene in bed. Yun ang higit nilang in-enjoy. Na-extend tuloy ang short vacation nilang magpipinsan. Ngunit pagbalik niya sa Maynila ay naputol na rin ang maikling romance na namagitan sa kanila ni Bea. He had a tendency. Kung gaano siya kadaling ma-attract sa magandang babae, ganoon din siya kadaling mawala ng gana, lalo pat kay daling isinuko nito ang sarili sa kanya. Parang napakabilis ng mga araw para kay Jenny, dahil halos hindi niya namamalayang malapit na siyang mga anak. Kung ako sa'yo, ipapaalam ko sa tatay ng batang niya na buntis ka. Suhestyon sa kanya ni Sita, habang tinutulungan siya nito iligpit ang mga gamit niya sa opisina. Huling araw na niya iyon sa pagtatrabaho dahil effective na ang kanyang maternity leave mula sa susunod na araw. Humingi ka ng financial support para sa bata. Lalabas naman ako na walang ka-pride, Sita. Makakain ba ng anak mo yung pride na sinasabi mo? Mabuti sana kung mayaman ka. May karapatan niyang anak mo sa magandang buhay na kaya ibigay ng tatay niya. Siguro naman hindi pagdadamot tirik sa anak niya magandang buhay na kaya niyang ibigay. Si Tangko yung magiging anak mo. Sa totoo lang, nalilito pa rin si Jenny. Gusto man niyang maghabol kay Rick, nagdadalawang isip siya. Pakiramdam niya nagdesisyon na ito. Tinapos na nito ang relasyon nila, kaya ayaw na rin niyang umasang babalikan pa siya nito. Pagkalipas ng higit isang buwan, nanganak na nga si Jenny. Bagamat nahihirapan siya'y nairaos niya yun sa normal delivery. Mrs., yun ang pumukaw sa kanyang pagkakahimbing pagkatapos ay magsilang. Sorry kung kailangan kong istorbohin ng tulog ninyo. Kailangan niyo ho kasing i-breastfeed ang baby niyo. Importante kasi ho ang first milk niyo. Ngumiti at tumango siya. Thank you. Sabi ni Jenny sa tinignan ng mukha ng sanggol na itinabi sa kanya. May kung anong humaplos sa kanyang puso ng masilayan niya ang malit na mukha ng kanyang anak. It was a boy. He was so tiny and incredibly beautiful. May bahagi ng kanyang puso na parang kinurot. Para iyon sa kanyang anak at para sa pagtalikod ni Rick sa kanilang mag-ina. Pero hindi siya magpapatalo sa bitterness. Life must go on para sa kanilang mag-ina. Tuwang-tuwang hinaplos niya napakanipis na buhok ng kanyang anak. Hinawakan niyang malit na kamay nito. Maputi at sinito ito. Mukha nakuha nito ang mga mata ni Rick. Lahat ng hirap na dinanas niya ay naglaho. Lahat ng kanyang pangamba at takot ay nabura dahil sa bagong buhay na nasa kanyang tabi ngayon. Pinilit niyang abutin ang halik ng ulo nito. Ganun palang feeling na maging isang ina. Masarap sa pakiramdam at nakakalimutan ng lahat. Biglang-bigla parang siya at ang kanyang anak na lamang ang mga taong nag-e-exist sa mundo. JP ang pinangalan niya rito. Hango sa panan na yumaong si Pope John Paul II. Estudyante kasi siya noon na magpuntang papa sa Pilipinas at magdaos ng misa sa UST. Nakipagsiksikan siya para lamang mapalapit dito. Sinasamantala niyang nakalive pa siya sa opisina para makapag-bonding silang mag-ina. Nang malakas-lakas na siya, ipinasal na niya si JP sa park upang paarawan. Mabuti raw para sa mga buto ng sanggol ang vitamin mula sa sikat ng araw. Nakaupo sila sa isang concrete bench na may lumapit na isang may katabang babae na naka-uniform na pang maid. May dala itong bata na nasa stroller. Sa tingin niya ay mag-iisang taon ng batang babae. Pwedeng makishare? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Sure. Umisod si Jenny at para makaupo ito. Baby mo? Tanong nito sa kanya. Oo. Nakangiting sagot niya. Mukhang kakapanganak pa lang. More than 2 weeks pa lang siya. Kaya pala, ang cute niya.
Pero usog pero ang tangos ang ilong niya, ha? Thank you. Sabi niya habang hinaaplos-aplos sa manipis na buhok ng kanyang anak sa gawing bumbunan. Araw-araw ba kayo rito ng baby mo? Muling tanong ng babae. Ito pa lang ang pangalawang beses na dinala ko siya rito. Madalas kami rito nitong alaga ko. Pagkukwento nito. Kapag pumapasok kasi ang amo kong babae, dinadaan niya kami dito. Ako nga pala si Emmy. Jenny. Pakilala niya sa sarili. Anong pangalan ng baby mo? JP. Pakli niya. Eto namang alaga ko si Camille. Nuknukan ang iyakin. Kaya nga nandito kami tuwing umaga. Aborito kapag nasa loob ng bahay. Iyak ng iyak, ungot ng ungot. Para bang ayaw niya ng tahimik? Dalawang matanda at mga medsa lang kasi naiiwang kasama namin sa bahay kapag maalis na si ma'am. Pareho pa na nagtatrabaho mga amo mo? Tanong ni Jenny sa kausap na mabilis niyang nakapalagay ng loob. Oo, pero nasa abroad si Sir. Chemical engineer sa Italy. Si ma'am naman may-ari ng isang Montessori school. Ah, talaga? Amused na reaksyon niya. Maya-maya imongot sa JP. Nagugutom siguro. Sabi ni Emmy. Siguro nga. Kinuha niya mula sa dala niyang bagang feeding bottle na may laman ng timplang gatas. Bakit di ka nagbe-breastfeed? O sisa ni Emmy. Mahinang gatas ko Tsaka working mother ako. Marami pa sila na pagkwentuhan. Mukhang mabait naman si Emmy at masarap itong kausap. Nauna silang umalis dito. Mainit na kasi ang sikat ng araw. Pero kinabukasan bumalik sila ni JP sa park. At inabutan nila si Emmy at ang alaga nito roon. Nakapwesto mga ito malapit sa bench sa pinuwesto nila kahapon. Uy, may dala akong kutkutin. Masayang bungad ni Emmy sa kanya. Para kang papunta sa picnic ka. Natatawang sabi niya sa bagong kaibigan. Maya-maya bumili pa ito ng juice para sa kanila. Naku, thank you ha. Nag-abala ka pa. Nahihiyang sabi ni Jenny rito. Sus, para pineapple juice lang Pag-upo ulit ni Emmy, nasagin ito ang isang kamay niya. Natapon ng juice mula sa plastic cup. Nahawak niya sa isang kamay. Naku, sorry. Sabi ni Emmy. Mahirap talagang kumilos sa matabang katulad ko. Natapunan ka tuloy. Pati na ang damit mo. Okay lang. Naku, tiyak naman lalagit ka dahil sa natapong juice. Oo nga. May gripo sa banda ron lang Pwede ka maghugas para hindi ka manlagit. Sabi nito sabay turo sa kinaroroonan ng gripo. Tumayo siya. Akin na muna yang sa JP para makapaghugas ka. Sabi nito. Okay lang? Baka naman umiyak si Camille. Hindi iiyak yan basta may hawak na laruan. Sana naman ako umawak ng ganyan kalit na baby. Sige, sandali lang ako. Sabi niya sa kama ingat na inabot dito ang kanyang anak. Nagmamadali na siyang pumunta sa kinaroroonan ng gripo para makapaghugas. Mabuti nilang hakpang lamang ang layo niyan sa bench sa kinauupuan nila. Nagmadali siya. Wala pang 2 minuto pabalik na siya sa kinaroroonan ni Emmy. Nagulat pa siya na hindi niya matanaw ang mga ito. Baka lumipat na lugar, naisip niya. Ngunit malayo na naabot ng kanyang tanaw, hindi pa rin niya ito makita at ang 2 bata. Nasaan na mga yun? Naglakad-lakad si Jenny, pero talagang di niya makita si Emmy at ang 2 bata. Nagtanong-tanong na siya. Ah, yung babaeng may hilang stroller? Tanong ng isang babaeng teenager. Oo, yung medyo matabang babae na naka-uniform na pang maid. Nakita ko sila sumakay ng van. Ha? Lalo siyang kinabahan dahil napansin niya kanina pa ang isang van na papalayo. Pero hindi siya naginalang sakay niyon si Emmy at ang 2 bata. Diyos ko, bakit naman sinakay ni Emmy si JP sa van na yun? Saan niya dadalhin ng anak ko? Nang hindi niya makita ang mga ito'y lumapit na sa gwardya at sinabi nangyari. Inirefer naman sa nito sa pinakamalapit na police station. Bago niyo lang palang kakilalang Emmy na yun, bakit pinagkatiwala niyo ang anak niya sa kanya? Kasi sandali-sandali lang naman ako nalingat. Tsaka hindi rin pumasok sa isip ko na pwede niyang gawin yun. Mabait siya kaya hindi ako nagduda. Tsaka may sarili siyang alaga. Kung sa bagay talagang kasalanan ko dahil masyado ako naging tiwala. Mrs., hindi niyo ba naisip na posibleng kidnapper ang babaeng yun? Kidnapper? Para siyang nabingi sa salitang iyon. Kinidnap si JP. No! Malakas sa tanggi ng kanyang isip. Hindi siya papayag na mangyari yon. Oh God, wag naman sana. Nagtyaga si Jenny sa paghihintay hanggang gabi hanggang kinabukasan. Hanggang 1 linggo. 1 buwan ngunit nabigo ang mga authorities sa matagpuan ng kanyang anak. Walang sapat na lead kaya nahihirapan ng mga ito na makita ang anak niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na nangyari yon sa anak niya. At habang tumatagal na hindi nila natatagpuan si JP, ay lalo naghihirap ang kanyang kalooban at lalo siya natatakot na baka kung ano nangyayari sa kanyang anak. Pabalik-balik siya sa istasyon ng polis upang mag-follow up. Pakiramdam niya ay tumigil ang kanyang mundo. Mahigit 7 buwan na nawawala si JP. Sa gabi halos hindi siya makatulog. Hindi siya makapaniwala na nangyayari iyon sa kanya. Para siyang mababaliw kapag iniisip niya kung ano na nangyari sa baby niya. Sa mga unang buwan na siyang dapat nakasama nito at sa nag-aalaga rito inagaw na kagad ito ng kung sino sa kanya. Huwag kang susuko, Jenny. Makikita mo rin ang anak mo.
Yun ang palagi sinasabi sa kanya ng tita rin niya at ang iba pang kaibigan niyang tumutulong sa kanya sa paghanap niya sa kanyang nawawalang anak. Pinilit niyang patakboy na normal ang buhay niya habang patuloy pa rin siya sa paghanap kay JP. Kahit alam niyang imposibleng bumalik pa sa park na yun si Emmy, madalas pa rin siyang bumabalik doon. Nagbabaka sakali rin siyang matanaw si Emmy o ang kanyang anak sa mga mall at playground o hindi kayo makakita silang palatandaang magtuturo sa kanya sa kinaroroonan ng kanyang anak. Nanawagan na rin siya sa mga TV at radio stations sa mga dyaryo. Sorry, Miss Dizon. Yun ang palaging sinasabi sa akin ng investigador na humahawak sa kaso ng pagkidnap sa kanyang anak sa tuwing magpa-follow up siya. Nang araw na iyon, lulugo-lugo naman siya lumabas ng presinto. Naglakad-lakad siya. Kahit sa pagtawid niya, patuloy sa malalim pag-iisip. Kaya nagulat pa siya sa isang malakas sa bosina at nakakangilong pagpreno ng mga gulong ng isang sasakyan. Diyos ko! Nanlulumong nasambit niya nang huminto sa tapat niya ang isang Mercedes-Benz. Ilang dali lang naman ang layo niyon sa kanya. Napatingin siya sa driver's seat. Bumaba ang driver na inaasahan niyang bubulyawan siya. Hell! Nagpapakamatay ka! Natigilan ito. Kung natigilan ito, lalo na siya. Kilala niya ito. Hindi niya makakalimutan ang itsura ng lalaking ito. Ang lalaking sumila sa mga pangarap nila ni Rick, si Attorney Vito Tuazon. Ang nervyos na kani-kanina lang ay naramdaman niya dahil sa pagkabigla sa muntik na niyang pagkakabundol na halinhan ng inis. Hindi siya agad nakakilos sa kinatatayan dahil sa galit sa kaharap. Agad naman itong lumapit sa kanya. Jenny, I'm sorry. Bigla ka kasing tumawid. Kahit kailan talaga, gulong dinadala mo sa buhay ko. Singhal niya rito. Saka siya nagmamadaling humakbang palayo. Ngunit tinangkasi ang habulin nito. Nang maabutan sa nito ay pinigil sa nito sa kanyang braso. Sandali lang, mag-usap tayo please. Pakiusap nito. Tinignan lamang ito ng matalim bago nilapag ang kanyang kamay na hawak nito at muling tinalikuran to. Mabuti na lamang at di nito sumunod pa sa kanya dahil siguro nakaparada sa gitna ang kotse nito. Hindi na siya lumingon pa dahil hindi na niya gustong makita pa ito. Galit nga siya sa akin sa loob-loob ni Vito habang nagda-drive. Hindi na niya sinundan si Jenny dahil mukhang galit na galit ito sa kanya. Pero hindi siya mapalagay. May kutob siyang may problema ito dahil nakita niyang tumatawid ito na mukhang wala sa sarili. At bigla niya naisip na makipagkita ulit dito. Hindi lamang para humingi ng tawad dito na hindi niya nagawa noon dahil sa pagharang ni Rick kundi para alamin na rin kung anong problema nito. Baka sakaling may maitulong sa rito. Mula sa file sa NBI, nakuha ni Vito ang address sa Jenny. Sa Caloocan nito nakatira at talalam niyang galit ito sa kanya ay bumili sila ng mga bulaklak at isang basket ng mga sariwang prutas. Natuntun naman niya kagad ang address. Nakita niya ang tita ni Jenny sa may gate pa lamang ng isang apartment. Agad na nagsalubong ang mga kilay nito na makita siya. Hindi ito umalis sa tapat ng gate. Anong masamang espiritu nagdala sa'yo rito, Mr. NBI agent? Maaskad na tanong nito sa kanya. Good afternoon, ma'am. Nakangating bati niya rito at hindi pinansin ang pinakita nitong animosity. Gusto ko lang sana makausap si Jenny. At bakit? I need to talk to her, ma'am. Dahil muntik mo na siyang bundol kahapon. Paano kung ayaw niya makipag-usap sa'yo? Kaya pwede ba? Huwag mo nang dagdagan pa ang problema niya. Tama ang kutob niyang may mabigat na problema si Jenny. Kahit sandali lang, ma'am. Mag-a-apologize lang ako kahit alam kong wala naman akong magagawa pa na apology ko. Hindi ko ugaling mambastos ang tao, pero hindi kita mapapatuloy dahil sinusumpa ka ng pamangkin ko. Anong ginagawa ng unggoy na yan dito? Pasitang tanong ng galit at tinig na nagpalingon sa kanya rito. Si Jenny ang nakita niya. Nakasungaw ito sa pinto ng apartment. Kahit tumalim ang mga mata nito na makita siya, hindi na wala ang kagandahan nito. Mag-a-apologize daw sa'yo, sabi ng tita ni Jenny. Patutuloyin ko ba? Binuksan ito ng tuluyan ng gate, pero hindi siya nakakadalawang hakbang nakita na niya ang pagdampot nito sa isang malit na paso at binalibag nito yon sa kanya. Nabuti na lang nakailag siya. Jenny, wag naman na mga halaman kung pagdiskitahan mo. Protesta ng tita nito. Ngunit parang wala sa sariling dinampot pa nito ang iba pang makita nito. Daspan, paso, pati tsinelas. Ipinukol ito sa kanya. Inilaga na lamang ni Vito ang mga yon. Umalis ka rito. Demonyo ka. Galit na sabi nito na sinikap namang awatin ng tita nito. Oy, Mr. NBI, mabuti pa umalis ka na bago pa maging kriminal itong pamangkin ko. At kung ayaw mong mabakulan, mabuti pa wag ka nang babalik pa dito. Sabi ng tita ni Jenny sa kanya. Bago siya umalis, iniwan niya ang flowers at isang basket ng fresh fruits sa dala niya sa harap ng gate. Saka siya niling na bumalik sa kanyang kotse. Ngunit hindi na siya nakakalapit sa kotse niya, naramdaman na niya sa kanyang likod ang pagtama ng isang matigas na bagay. Nang lingonin niya iyon, isang malakas at malaking mansanas pala tumama sa likod niya. Nakinuha nito mula sa basket na mga sariwang prutas na iniwan niya. Talagang matindi ang galit niya sa akin. Sa loob-loob niya habang papalulan siya ng kanyang sasakyan. Bakit ba gano'n na lamang ang galit ito sa kanya?
Mali naman yata ang sisiyensya nito sa hindi pagkatuloy ng kasal nito at ni Rick. At hanggang ngayon ba, hindi pa maintindihan ni Jenny nang ginawa na lamang niya ang tungkulin niya noon na nasa NBA pa siya kaya hinuli niya ito noon. Gayunpaman, pakiramdam niya importante sa kanyang makahingi ng tawa dito. Gusto niyang maalis ang galit ito sa kanya, kaya babalik pa rin siya sa ibang araw. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik si Vito sa bahay ni Jenny, ngunit hindi pa rin siya pinatuloy nito. Kaya nagabang na lamang siya sa labas ng gate isang umaga. Natsempohan naman niya ito. Sumakay ito sa tricycle. Sinundan niya ito. Bumaba ito sa kanto ng Rizal Avenue. Doon niya na ito dinikitan. Saan ang punta mo? Iyahatid na kita. Alok niya rito. Inirapan lamang siya nito at nagpatuloy ito sa paglalakad. Jenny, please. Gusto ko lang mag-apologize sa'yo. Matagal naman na yon. Hindi pa pwedeng kalimutan na natin yon. Hindi ito kumibo. Ngunit sumunod pa rin siya dito. Ano ba? Bakit di mo ako lubayan? Ayoko makipag-usap sa'yo. Baka may dala ka na namang gulo sa buhay ko. On the contrary, gusto ko makipagkaibigan. Manigas ka. Mukhang masama ang gising nito. O dala lamang inang problema sinasabi ng tita nito. Hindi kita lulubayan hanggat hindi mo ako pinapatawad. Kahit tumambling ka dyan, hindi kita patatawarin. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko nasasayangin ng oras at laway ko dahil wala kang mapapala sa akin. Naisip niyang iparada ang kanyang kotse sa tabi. Saka niya hinabol si Jenny. Nagulat si Jenny nang bigla na lamang may pumigil sa kanyang braso. Akala kasi niya hindi na susunod si Vito. What do you want me to do para mapatawad mo ko sa naging kasalanan ko sa'yo? Halos magmakaawa ng anyo nito. Bigla siya napaisip. Ano ba ang ultimate mission niya? Hindi ba't ang matagpuan ng kanyang anak? At naalala niyang NBA agent ka pala ito. Tiyak na may maitutulong ito sa kanya. Sige, hanapin mo ang anak ko. Kapag nakita mo siya at naibalik mo sa akin, kakalimutan ko ng mga kasalanan mo sa akin. Natigilan si Vito sa sinabi ni Jenny. Anak? May anak ka? Oo. Lumambot ang anyo nito. Pero nawawala siya. Muli siyang natahimik. Sa 1 taon at mahigit 4 na bang hindi niya nakita ito, marami na pala nangyari sa buhay nito. Paano ka nagkaanak? I mean, hindi ko alam na buntis ako nang tumalikod sa kasal namin si Rick. Malungkot na sabi nito. Nagkaanak pala kayo. Bigla ay para siyang tumamlay. Kung ganun, bakit hindi natuloy ang kasal ninyo? Kasalanan mo. Galit na namang parinisin ito sa kanya. Alam mo bang nagulong buhay ko dahil sa ginawa mong pagsasangkot sa akin sa sindikatong hinahanap niyo noon? Bukod sa akong sinisisi ng parents ni Rick sa nangyari aksidente, nagkaroon sila ng dahilan para lalong ilayo sa akin si Rick. Napakamot siya sa kanyang batok. Kaya pala ganoon na lamang ang galit dito sa kanya. Sa kanya pala nito sinisisi ang lahat. At ang anak na sinasabi mo, para naman siya nawala. Don't tell me kinuha siya ni Rick mula sa'yo. Hindi. Hindi nga alam ni Rick na buntis ako nang iwan niya. Nilingon niya ang kanya nakaparadang kotse. Bakit hindi tayo sumakay sa kotse para makapag-usap tayo na mabuti? Okay. Pag-usapan natin ang problema mo. Sabi niya na makasakay na sila sa kanyang kotse. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano nangyari kung paano nawala ang anak mo. Nagsimulang magkwento sa Jenny. Noon lamang siya na lamang hindi pala pabor dito ang mga magulang ni Rick. Bakit di mo sinabi sa kanyang buntis ka? Tanong niya rito. Bakit pa? Kahit isang tawag wala na ako natanggap mula sa kanya. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Nakita ko nga ang pinsan niya kailan lang. Sasabihin ko nga sana nagkaanak kami at nawawala ang bata. Pero sabi ng pinsan niya may bagong girlfriend na raw si Rick at balak na magpakasal ang dalawa. Nakadama si Vito ng galit para sa lalaking yon. Walang kwentang lalaki. Sa loob-loob niya, mataman sa nakinig na ikinuwento ni Jenny kung paano nawala ang anak nito. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isang restaurant kung saan tahimik ang ambience at pinag-uusapan nila na mabuti ang tungkol sa problema nito. Naupo sila sa mesa sa isang sulok. Nang ibigay ng waiter ang menu book ay ayos silang in-order ni Jenny. Bakit ikaw umorder ng pagkain? Tanong ni Vito sa kanya. Hindi ako nagugutom, saka sa palagay mo, makakalimutan ko mga kasalanan mo sa akin kung papakainin mo ako ng marami? Okay, let's go back about your son. Natatandaan mo ba mukha ng babaeng kumuha sa kanya? Oo. I-describe mo siya na mabuti sa akin. Chubby siya at maputi. Hindi naman siya pangit. Mas maliit kaysa sa akin. Medyo kulot ang buhok niya. May accent siya, parang Bisaya. Madalas ba kayo sa park na yon? Sa pagkakatanda ko, 2 punta pa lang namin doon ang baby ko. Alam mo, hindi sa gusto ko mawalan ka ng pag-asa, pero mukhang mahirapan tayong hanapin ang baby mo. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa sinabi nito. I'm sorry but I have to be honest with you, Jenny. Kaya nahihirapan ng mga pulis ay wala tayong malinaw na lead. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo akong tulungan. Galit na sabi niya rito. Hindi ba't magaling na NBI agent ka? Nag-resign ako nang mamatay ang papa ko. Yun kasi ang huling bilin niya sa akin bago siya namatay. Kahit na, akala ko ba kahit ano gagawin mo para patawarin kita sa naging kasalanan mo sa akin noon?
Yeah, that's true, Jenny. Pero gusto ko bang tulungan ka para tayo magsisimula? Saan natin nahanapin ang Emmy na sinasabi mo? Malay ba natin kung yun nga ang tunay na pangalan niya? Ni hindi mo rin alam ang apelyido niya. Kung ayaw mo akong tulungan, never mind. Huwag ka na lang magpapakita sa akin, okay? Pagkasabi niyon, galit na umahon na siya mula sa kanyang kinaupuan. Sinubukan niyang pigilin ito, ngunit nagmamadali silang lumabas sa restaurant at pabilis na pumara ng taxi. Nagpatuloy si Jenny sa paghanap sa kanyang nawawalang anak. Madalas siya sa mga lugar na matao sa pagbabaka sakaling makita niya si JP. Isang hapon, kakalabas lang niya ng mall at naghihintay siya ng taxi na may napansin tumawag sa pansin niya. Parang pamilyar sa kanyang babaeng nakakarga ng mga groceries sa compartment ng isang kotse, hindi kalayuan sa kanya. Tinitigan niya ito ng mabuti at hindi siya maaari magkamali. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Emmy na tumangay sa kanyang anak. Ngunit natigilan din siya. Kulot ang buhok ni Emmy samantalang straight at mahabang buhok ng babaeng pasakay na sa kotse. Nang muling dumakontain niya sa mukha nito, talagang kamukhang kamukha ito ni Emmy. Napatakbo siya. Kailangan habulin niya ang sasakyan. Ngunit palayo na iyon. Wait! Sigaw niya habang humahabol. Ngunit alam niyang hindi na siya narinig ng mga sakay niyon. Mabuti na lamang at nakuha niyang plate number ng sasakyan bago yung tuluyang lumiit sa kanyang paningin. Sigurado ka bang ang babaeng nakita mo sa SMA ang babaeng tumangay sa anak mo? Tanong ng investigador na may hawak sa kaso sa pagintam sa kanyang anak. Yes sir, paniniyak na Jenny. Paano ka nakakasiguro? Halos isang taon nang nawawala ang baby mo. Pagkatapos 2 beses mo lang nakita ang babaeng yon. Baka naman kahawig lang. Sandali siyang natigilan pero nakabawi din siya kaagad. Medyo may pagbabago na nga sa itsura niya pero nakakasigurado kung siya yun. Sa laki ng kasalanan ginawa niya sa akin para nang bangungot sa isip ko ang itsura niya. Pakiramdam ko lahat na lang ang babae kamukha niya. Oh, sa'yo na rin ang galing yan. Baka kamukha lang ng willing ba kayong tulungan ako o hindi? Galit na singhal niya sa kausap. Bakit sa halip tanungin niyo ako lang tanungin? Hindi na lang kayo kumilos. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya napigil ang kanyang mga luha dahil sa galit. Okay, sige. I-check ko sa LTO kung kanina nakapangalan sa sakyang may ganong plate number. Sabi ng investigador na mukha namang lumabot ng puso dahil sa pag-iyak niya. Pagkatapos pupunta namin para makapag-imbestiga. Sasama ako, sabi niya. Hindi pa pwede, Miss Dizon. Police operation ito. Ipapatawag naman kita kung kakailanganin ka namin eh. Igigiit sana niyang kanyang gusto pero hindi rin pumayag ang polis. Hindi maintindihan ni Jenny kung bakit sumisingit pa rin sa isip niya ang gwapong mukha ni Vito Tuazon kahit nabalang kanyang isip sa paghanap ng kanyang nawawalang anak. Marahil dahil niya sa sobrang galit niya sa lalaki. Bakit kailangan niya makita ito ng paulit-ulit sa kanyang isip mula na muntik na siyang mabundol nito? At kahit galit siya rito, hindi makaligtas sa isip niyang katotohanan nag-uumapaw ito sa mga katangiang makakaagaw ng paghanga ng sinumang babae. His physique, his looks, the way he carried himself, even his arrogance had the power to grab any woman's attention. Pero wala siyang may tutulong sa problema ko. Hindi ko siya kailangan, sabi niya sa sarili. Ngunit naalala niyang sinabi nito. Gagawin ko ang kahit anong gusto mong ipagawa sa akin. Makalimutan mo lamang ang naging kasalanan ko sa iyo. Ngayong nakuha rin niyang plate number ng sasakyan kung saan sumakay si Emmy, kahit papaano ay meron na silang lead. Ano kaya kung muli niyang hingin ng tulong nito? Nakapangalan sa isang Rene Mercader ang sasakyan, pero wala naman daw Emmy nakatira sa bahay na pinuntahan namin. Sabi ng investigador na mag-follow up si Jenny. Ayaw na niyang umasa mabagal na kilos sa mga polis kaya naisipan niyang hanapin si Vito. Kung bakit naman kung kailan kailangan niya ito, saka naman to hindi nagpapakita sa kanya. Naisip na niyang magpunta sa NBI upang kunin ang contact number nito. Na makuha niya iyon, ay tinawagan kagad niya ito at sinabing may lead na siya. Okay, pupunta ako sa bahay ninyo tonight, sabi nito. Nabuhay ang pag-asa sa kanyang dibdib dahil mukhang hindi naman ito magkakaitang tulong at mukhang kailangan niyang magtiwala sa lalaking kailan lamang ay galit na galit siya. Okay, may mga kaibigan ako mahinga natin tulong para kilalang mabuti. Ang pamilya nagmamayari sa sakit nakita mo sinakyan ng babaeng sinasabi mo na tumangay sa anak mo, sabi ni Vito. From there, for sure may makukuha na tayong impormasyon. Posibleng hindi man nila kasama si bahayang Emmy na yon, konektado pa rin sa kanila in one way or another. Hindi kaya posibleng nasa kanilang anak ko? Tanong niya. Nalalaman natin yan pagkatapos na isasagawa nating background check sa pamilya Mercader. Hindi siya binigo ni Vito. Pagkalipas ng 3 araw mula nang huli sila mag-usap, may magandang balita kagad ito. What a coincidence! Sabi nito na makausap nito sa telepono. Nasa Puerto Villarreal ngayon ang mga Mercader dahil may sarili silang town villa roon. And I happen to have my own town villa there. Si Vito Tuazon, may sariling town villa sa pamosong Puerto Villarreal? Hindi ba't milyonaryo lamang nakaka-afford na magkaroon ng town villa sa nasabing Paradise Island? Mayaman pala ito kung ganon.
Madali na ako makakalapit sa kanila upang makilala ang pamilya Mercader. Patuloy nito. Lalo ako naging interesado sa kanila dahil naraman ko meron silang anak na halos kaedad ng nawawala mong anak. Talaga? May bugso ng pag-asang pumunaw sa kanyang dibdib. Pupunta ako sa Puerto Villarreal at kakaibiganin ko ang Mercader. Aalamin ko kung may maid silang tumutugma sa descriptions mo kay Emmy. Aaminin ko ring posibleng ang anak nila ay ang nawawala mong anak. Saglit na natigilan siya. Gagawin mo yon? I promise to help you. Kung kaharap lang niya si Vito na gusto niyang yakapin ito dahil binuhay nito ang kanyang pag-asa na makikita pa niya ang kanyang anak. Hihintayin ko ulit ang tawag mo, sabi niya rito. Huwag kang masyadong optimistic, Jenny. Baka ma-frustrate ka. Pero hindi ko rin sinabing mawalan ka ng pag-asa. Just pray. Yes and thank you. Wala ka pang dapat ipagpasalamat. Natapos ang usapan nilang maganang kalooban niya. Naipagtanong na ni Vito ang town villa ni Renato, Mercader sa Puerto Villarreal. Hindi kalayuan na yun sa kanyang town villa. Ayon sa mga impormasyong nakuha niya, mas madalas nag-i-stay sa Puerto Villarreal ang mag-asawang Mercader. Naisip niyang magpa-party sa unit niya para makilala niya ang ibang town villa owners. At siya mismong personal nag-imbita sa mag-asawang Mercader. Yes? Isang matangkad na lalaki nagbukas sa kanya pagkatapos niyang kumatok. Good morning, I am Vito Tuazon, a new villa owner. Nakangating pakilala niya sa sarili. Rene Mercader. Pakilala naman ito. Karap na niyang isa sa mag-asawang Mercader. Ang kailangan na lamang niyang gawin ay alamin kung tumutugma sa edad ng anak ni Jenny ang sinasabing anak ng mga ito. I just want to invite you for tonight. I will be hosting a party at my villa. I want to meet my co-villa owners. I hope you could come. Sure, sabi ni Rene. Matagal na kayo rito? Tanong niya sa lalaki. We just acquired this property 8 months ago. I see. Ako kailan lang? About 4 months ago pero bihira ako rito. By the way, would you like to come in? Pag-iimbita nito sa kanya. Am I not disturbing you? No. Hindi niya pinilampas ang pagkakataong iyon. Pumasok siya sa magandang town villa ng Mercader. Naging malikot ang kanyang mga mata sa paghanap ng sinasabing anak ng mag-asawa. What would you have? Tanong ni Rene sa kanya. Black coffee would be fine. You have a beautiful town villa. Thank you. I decided for myself. So, you're an architect? Aniya. Simulan ng pagkilatis niya sa isang Mercader upang matiyak niya kung may kinalaman ng mga ito sa nawawalang anak na Jenny. Sayang na lang ang pagiging dating NBI agent niya kung hindi niya magagamit yon sa mga pagkakataong tulad na yon. So, you have a collection of paintings here. Yeah, yan ang bagong kinahiligan ko ngayon. Nagpunta kami sa Italy ng asawa ko. May nakita ako magandang painting. Na-inspire ako. Since then, nag-collect na ako at hindi ako nakontento sa pagko-collect lang. I started to paint myself. Talaga? Wow, mukhang may potential ah. Sabi niya rito, ngunit ang totoo ay gusto lamang niyang hulihin ang kalooban nito. Gusto niyang makakuha kagad ng tiwala nito upang malaman niya ang nais niyang malaman. Maya-maya may narinig siyang iyak ng bata mula sa isa sa mga kwarto. Our baby, sabi ni Rene sa kanya. May baby ka na pala? Yeah, our firstborn, baby boy. Mukhang lalaking stubborn, sabi nito. May pagmamalaki sa anyo nito habang sinasabi yon. Ramdam niya ang kaligayahan nito bilang isang ama. Mamaya ay lumabas mula sa kwarto ang isang babae at may karga itong bata. My wife, Harriet. Pakilala rito ni Rene. Han, si Mr. Vito Tuazon, our new neighbor here. Hi! Nakangating bati niya sa babae. Hello! Ngumiti rin ito sa sila nag-shake hands. Ngunit nanatili nakatingin siya sa batang karga ni Harriet. Naisip niya posibleng anak ni Jenny ang bata. Pero paano ito napunta sa mga Mercader? Our son, Leo. Sabi ni Rene sa kanya patungkol sa bata. How are you, little boy? Nakangating tanong niya sa batang nakatingin sa kanya. Hindi masyadong maputi ang sanggol ngunit si Harriet ay mestiza at mamula-mula ang kutis. Kayo manggay naman si Rene. Naisip niya posibleng minanambatan tukulay ng balat ng ama nito. Kinuha kong pangalan niya sa pinakasikat na painter sa buong mundo, si Leonardo da Vinci. Pagbibigay impormasyon na Rene kahit alam niyang siyang nagtatanong. Gaano siya kadalas dito sa Puerto Villarreal? Tanong niya rito. Mas madalas kami rito kaysa sa Maynila. Sa panahon naman ngayon, you can run a business with a button. Conducive kasi sa kalususan ni Harriet ang lugar na ito. She has a weak heart, kaya nga delikado naging pagbubuntis niya. We are just thankful na nakasurvive ang mag-ina ko. Sa narinig, lalo siya narito. Mukhang tunay na anak na mag-asawa si Leo. Kung ganoon, malamang na hindi ito ang hinahanap na anak ni Jenny. Alam niyang malulungkot ang babae kapag sinabi niya iyon. Mahanap pa kaya ni Jenny ang nawawala niyang anak? May posibilidad kaya na si Leo at si JP ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.